Pagtawag sa mga kaluluwa ng mga yumao. Pakikipag-usap sa isang nakakatakot na payaso sa Invernal. Pagbubukas ng isang masamang libro na halatang masama. Ito ang mga hindi dapat gawin kung sakaling mapunta ka sa isang nakakatakot na pelikula. Hindi ito matatawag na horror movie kung walang mga karakter na gumagawa ng mga pinakatangang desisyon. Sa totoo lang, wala sanang horror movies. Kasama na talaga ang mga maling desisyon. Para sa Halloween, nag-isip-isip kami para may bahagi ang ilan sa aming mga paboritong maling desisyon sa mga horror movie. Ituring ito bilang gabay sa kung ano ang hindi dapat gawin kung sakaling habulin ka ng isang nakamaskarang mamamatay tao. Una natin, ang Late Night with the Devil. Taong 1977 at ang sikat na host na si Jack Delroy ay gustong-gusto ng sumikat. Kaya ano ang ginawa niya? Nag-imbita siya ng isang psychic, isang pari, at isang batang babae na posibleng sinasapian sa kanyang palabas para sa isang live na exorcism. Parang ano naman ang pwedeng mangyari, di ba? Lahat pwedeng magkamali, at nangyari nga. Dahil alam naman nating lahat, walang magandang nangyayari kapag pinaghalo mo ang live television at ang mga puwersa ng kadiliman. Lalo na kapag ang isa sa mga bisita mo ay isang nakakatakot na lalaking maaring siya mismo ang dyablo. Seryoso, kung sakaling mapunta ka sa parehong sitwasyon, ikansela mo na lang ang palabas. Walang may gustong sumikat ng ganoon. Sunod naman natin ang Smile. Isang pelikula tungkol sa isang napakasamang Lunes. Kung ang Lunes ay may kasamang nakakatakot at hindi maiwasang nilalang. Ang karakter ni Sauce Gunn ay pinahihirapan ng isang sumpa na naipapasa sa ibang tao sa pamamagitan ng pagpapakamatay. Alam mo na, parang tipikal na Martes lang. Ngayon, ang dating kasintahan niya ay gumawa ng isang hindi magandang desisyon na panoorin siyang sinunog ang sarili. Na gaya ng naisip mo, ay hindi maganda para sa kanyang kalusugan ng pag-iisip. Alam ko namang mahirap ang breakup, pero ang panonood sa iyong ex na masunog ay hindi solusyon. Lumayo ka na lang ng dahan-dahan at baka dapat magpatingin ka na sa isang therapist. Ang Talk to Me, ang sumikat na horror movie noong 2022, ay nagpakita ng maraming katangahan na dapat nating pag-usapan. Dito mga teenager ang dating. Nakakuha sila ng nakakatakot na kamay na parang embalsamado na ginagamit para makausap ang mga patay. Astig, di ba? Mali. Imbes na itrato ito ng may respeto at ingat, na dapat naman talaga kasi nakakatakot. Ginamit pa nila ito para magpabida sa social media. Alam ko, mga bata, gusto niyong sumikat sa TikTok. Pero maniwala kayo, ang pagtawag ng mga demonyo para lang sa views ay hindi magandang paraan. Mag-dance challenge na lang kayo. Kabanata 4, Doble Tap, dapat doble tap palagi. Ito ay para sa lahat ng mahilig sa slasher films diyan. Alam niyo na ang dapat gawin. Mukhang tumba na ang nakamaskarang mamamatay tao, parang talo na. Pero talo na nga ba talaga? Siyempre hindi. Horror movie ito, tandaan ninyo. Pero, paulit-ulit, ang ating mga kawawang bida ay nabigong tapusin ang kalaban. Hindi nila tinitingnan kung may pulso pa. Hindi nila tinatanggal ang maskara. Hindi man lang nila naisip na bumili ng matibay na posas. Seryoso, mga tol, konting common sense lang, malayo ang mararating. Kung papatayin ninyo ang isang nakamaskarang mamamatay tao, siguraduhin ninyong patay na talaga. Kabanata 5, mga bagay na mas mabuting huwag pakialaman. Pag-usapan natin ang The Evil Dead. 5 magkakaibigan ang pumunta sa isang liblib na kubo sa kagubatan. Hindi magandang senyales. At nakakita ng isang mahiwagang libro. Hindi basta-bastang libro ito. Balat ng tao ang pabalat nito, nababalot ng barbed wire, at may mga babala na hindi mo dapat hawakan, lalo na't basahin ng malakas. Pero nakinig ba sila sa kanilang konsensya? Ginamit ba nila ang libro para magsindi ng apoy? Hindi. Binasa nila ang libro at nagpalabas ng mga demonyo at ginawan lang madugo ang kanilang bakasyon. Ang aral dito, kung makakita ka ng nakakatakot na libro sa isang nakakatakot na kubo, huwag mo nang pakialaman. O mas mabuti pa, sunugin mo na lang ang kubo at tumakbo. Kabanata 6, ang Winchester ay hindi kapoprotektahan. Ang Shaun of the Dead ay isang nakakatawang palabas tungkol sa mga zombie, pero mayroon din itong aral na itinuturo. Nang dumating ang mga zombie, napagdesisyunan ni Shaun at ng kanyang mga kaibigan na magtago sa kanilang paboritong pub, ang Winchester.
Kasi parang ligtas sa isang pub na puno ng mga lasinggero at kaunting money. Isang napakasamang plano at hindi maganda ang kinahinatnan. Tandaan, mga kaibigan, kung sakaling may pagsalakay ng mga zombie o kahit anong pagsalakay, piliin ng mabuti ang iyong pagtataguan. At siguro magbaon ng mas matapang pa sa beer. Kabanata 7, mag-isip bago maglagari. Ang Saw, ang prangkisa na nagpasikat ng maraming Halloween costumes at bangungot, ay tungkol sa paggawa ng mga imposibleng desisyon. Sa unang pelikula, ipinakilala sa atin ang sikat na bathroom trap, kung saan ang dalawang lalaki ay nakakadena sa mga tubo, at ang isa sa kanila ay kailangang gumawa ng isang napakahirap na desisyon. Hindi ko sinasabing tama ang pagpatay, pero kung ako ang tatanungin, mali ang ginawa ni Lawrence. Sa halip na gamitin ang lagari para tanggalin ang kanyang sarili sa kadena, pinili niyang lagariin ang sarili niyang paa. Alam ko, presyurado siya, pero dapat gamitin niya ang kanyang utak. Lalo niya lang pinalala ang sitwasyon. Kabanata 8, huwag makipag-usap sa mga payaso sa imburnal. Ang It, pareho ang luma at ang bago ay may isa sa pinakasikat na kontrabida sa lahat ng panahon, si Pennywise, ang sumasayaw na payaso. Nakakatakot na ang mga payaso, pero isang payaso na nakatira sa imburnal at kumakain ng mga bata. Naku, wag na lang. Pero sa unang eksena ng pelikula, si Georgie Denbrough ay binalewala ang lahat ng babala at nakipag-usap kay Pennywise na nakatambay lang sa imburnal. Georgie, dapat alam mo na hindi dapat nakikipag-usap sa mga hindi mo kakilala, lalo na kung mga nakakatakot na payaso na nag-aalok ng libreng lobo galing sa imburnal. Lumayo ka na lang. Kabanata 9, huwag maging sariling guinea pig mo. Sa pelikulang The Fly ni David Cronenberg, makikilala natin si Seth Brundle, isang napakatalinong siyentipiko na medyo kakaiba na nakaimbento ng isang teleportation device. Siyempre, naisipan niyang subukan ito sa kanyang sarili. Ano kaya ang maaring magkamali? Ayun, maraming nangyari. Hindi napansin ni Seth na may isang maliit na langaw na nakapasok sa telepod kasama niya. At, sabihin na lang natin na naging magulo ang lahat. Ang aral ng kwento, laging tingnan kung may kasama bago pindutin ang teleport button. At siguro, hayaan na lang natin sa mga profesional ang mga eksperimento sa siyensya. Kabanata 10, Curiosity Killed the Cat, nangyari din dito sa lalaking ito. Ang Alien, obra maestra ni Ridley Scott sa sci-fi horror ay puno ng di malilimutang mga eksena, pero wala nang mas nakakapangilabot pa kaysa sa eksenang chest burster. Alam mo na kung alin. Ang mga tripulante ng Nostromo ay nakatagpo ng kakaibang alien egg sac. At ano ang ginawa ni Kane, ang ating matapang na executive officer? Siyempre, nilapitan niya ito at pinakialaman. Labag sa kanyang mas mahusay na pagpapasya at mga babala ng kanyang mga kasamahan, tinanggal ni Kane ang kanyang helmet at sinalubong siya ng isang alien parasite sa mukha. Hindi maganda ang kinahinatnan ni Kane at nagsisilbi itong isang malinaw na paalala. Minsan, mas mabuting hayaan na lang ang mga bagay kung ano sila. Outro. At yan ang listahan natin ng 10 pinakakatangang desisyon sa mga horror movies. Sana, may natutunan kayong mahalagang aral ngayon. Gaya ng, huwag makipag-usap sa mga clown sa imburnal, huwag magbasa ng mga isinumpa na libro, at para sa ngalan ng lahat ng banal, siguraduhin patay na. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, mag-thumbs up at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang horror na kababalaghan. At ipaalam ninyo sa amin sa comment section kung ano sa tingin ninyo ang mga pinakakatangang desisyon sa mga horror movies. Hanggang sa muli, manatiling nakakatakot.